May sulat si Lucas? Umalis siya? Hindi niya nga sinabi kung saan siya pupunta eh. Eh bakit daw? Anong dahilan? Kahit naman hindi niya sinabi dyan sa sulat na yan, syempre isang reason din yun dahil sa inyo ni Baste. Eh, si Cindy, kamusta siya? Okay lang ba siya? Naku, yun pa. Eh di syempre. Kung alam niya nga lang siguro kung saan niya pupuntahan si Lucas, siguro kagabi pa pinuntahan niya na. Teka nga muna, di ba nga iniiwasan mo na ako? Hindi kita matiis eh. Pero kasi kita nakikinan ganyan ka. Tulungan kita hanap si Lucas. Talaga? Oo. I realized I've done so many mistakes as a friend. At ayoko na pong gawin ulit yun. Pero kung talagang sincere ka at gagawa ka na ng mga bagay-bagay na to show them that you are changing for the better, pasasaan ba lalambot-nid ng puso ng mga kaibigan mo at tatanggapin ka nila ulit? Mama, nahihirapan po ako eh. Hindi ka namin iiwan. Wala man ang lahat sa'yo, ang nakasanayan mo, mga kaibigan mo, kahit na yung kasikatan mo, ang kuya mo at ako, hindi ka namin iiwan. Thank you, Mom. Tagal naman. Kala ko, hindi ka darating eh. Ayaw nga akong payagan ni Daddy. Kaya kay Abs lang ako nagsabi. Gusto pa niya sumama. Sabi ko na nung dadaanan natin yung mga klase ni Lucas sa malapit lang din dito yung bahay. Pero alam mo, Cindy, tama talaga na tinapos na yung pagiging MU natin. Ano ka nasabi yan? Kasi nakikita ko sa'yo na mahal mo talaga si Lucas. Pag ako ba umalis, mag-aalala ka sa akin ng ganito. Siyempre naman, best friend kita eh. Iba ang best friend sa mahal mo talaga. May mga bagay na nagagawa si Lucas na papangiti sa'yo. Pero ako, hindi ko kayang gawin. Gaya ngayon. Eh, di mo sa akin sabihin. Alam ko, malungkot ka pa rin. Worry lang naman ako para sa kanya eh. Kaya, dapat mahanap natin si Lucas para sumaya ka na. Val! Val! Ano, Tehilda? May naghahanap sa'yo. May bisita Sino ba? ka. Sino ba yan? Ay, naku, Koksay, tignan mo na lang. Ay, kumaka. Siya. Uy! Kaloka ka. Ano yun? Ganun malungkot. Nahanap din natin si Lucas. Smile ka naman. Sad ka pa rin. Tama ako. May mga bagay na nagagawa si Lucas na hindi ko magawa. Gaya ngayon. Si Lucas lang ang pwede magpangiti sa'yo. Huwag na natin pag-usapan yun. Tuloy na natin yung paghahanap sa kanya. Okay. Uncle Ben? Kamusta ka na? Ito, naghahanap pa rin ng work. Talaga bang wala ka ng planong bumalik doon sa school? Okay naman na yung record mo ah. Saka napatunayan na wala kang kasalanan doon sa nangyari sa inyo ni Lucas. Mas mabuti na rin na hindi na ako bumalik doon. Alam mo, Val, namimiss ka na ng mga estudyante mo. Pati ako, namimiss na kita. Val, alam ko dati maraming against sa atin. Pero ngayon wala nang reason para pigilan natin sarili natin. Kaya kung bibigyan mo pa akong pagkakataon, magsimula tayo ulit. Pwede bang... Ted, huwag mo nang ituloy. Kung dati nga nahirapan ka sa akin eh. Paano pa kaya ngayon? Mas magulo na yung utak ko. Kaya di mo ako kayanin ha? Eh di mag-aantay ako kung ready ka na. Hanggang kailan ka naman kaya makakapaghintay? Hindi ko alam. Hanggang sa kaya ko. Yun ay kung okay lang sa'yo, Val. Cindy, anong ginagawa niyo rito? May hinahanap na po kami ng kaibigan ko eh. Nga pala, si Baste po, kaibigan ko. Baste, Uncle Uncle Ben. Ben. Cindy,
Hindi mo sinasabi sa akin, may kapatid pa pala yung daddy mo. Malaya kasi yung destino ni Uncle Ben eh, kaya madalan lang siya makapunta dito. Ganun na nga. Naku, pasensya na. Hindi ko kayo maiimbitahan kahit kumain man lang. Nagmamadali kasi ako eh. Kaya siguro huwag mo nang banggitin sa daddy mo na nagkita tayo. Hindi po ba kayo bibisita doon? Ang totoo niyan, nagkausap na kami nung isang araw eh. Kaya lang, nagmamadali talaga ako eh. Bakit naman? I'm sure matutuwa pa nga yun pag nalamang dito na naman kayo. Kasi sandali lang talaga ako rito. May nasikaso lang ako negosyo. Hello, Nay. Sige po, pauwi na po. Okay po. Cindy, pinapauwi na ako ni Nanay. Tutuloy pa ba tayo? Sige na, basta umuwi ka na. Papapasama na lang kay Uncle Ben. Oh, Sure ka? oh sige na. Ako nang bahala sa pamangkin ko. Sige po, salamat po. Oo na po ako. Okay. Thank you. Ang sabi mo, may hinahanap ka? Sino hinahanap mo? Hinahanap na po namin yung kaibigan namin naglayas. Sino? Bakit naglayas? Si Lucas po. Lucas Infante. Si Lucas? Bakit kilala niyo po ba siya? Oo. Dati kong boss yung papa niya. Talaga po? Kamusta naman po yung papa niya? Mapait po ba siya? Oo naman. Bakit parang ayaw sa kanya ni Lucas? Tsaka parang isa pa yata sa mga rason ng paglalayas ni Lucas yun yung tatay niya. Di katulad ng nanay niya, close na close sila. Pait naman kasi nun eh. Oo, mabait talaga mami niya. Nakakalungkot nga na yung nangyari sa kanya, no? Naalala niyo po ba yun? Oh, paring Sunny. Hindi kita masyadong marinig eh. Oh, oo nga. Nakita mo ba dyan? Sigurado ka wala sa resort? Tinignan mo ba doon sa loob? Naggala-gala ka ba para makita mo? Oh, sige. Tawag ka pa rito ha, pagka nakita mo dyan. Oo, si Lucas. Okay, salamat. Anak, ba't di ka pa natutulog? Nasa labas ka pa rin. Hindi pa naman po ako inaantok eh. Hindi inaantok? Baka naman namimiss mo na yung kinakapatid mo. Huwag ka mag-alala. Lahat gagawin ko para makita ko siya. Hindi naman po si Lucas yung iniisip ko, Dad eh. Naiinis kasi ako dun sa novel na binasa ko. Aba, grabe ang novel na binasa mo ah. Talagang naapektuhan ka, bigla ka naging emo. Kasi nakakainis po yung heroine dun eh. May in love na lang, dun pa sa lalaking di naman matalino. Tapos may gusto pa sa iba. Talagang ganyan ang nai-in-love. Dapat may conflict. Kasi kung yung boy at yung girl nagkain-laban ng walang problema, abay tapos na agad yung kwento, mas maganda yun. May conflict para mas may challenge. Masakit kaya yun? Abay talagang masakit. Pero dapat yung girl, pinaglalaban niya yung boy. Kasi kung talagang mahal niya yung boy, lahat gagawin ng girl para mapasa kanya yung boy. So, what are you saying? Dapat merong gawin yung girl? Paano yun? Liligawan niya yung lalaki? Parang ang pangit naman nun, Dad. Hindi pangit yun. Aba, hindi masamang magtapat yung girl dun sa boy. Kasi, malay mo naman kung yung boy ay nahihiyang sabihin dun sa girl na mahal din niya. Diba? Dapat ang gagawa ng move, yun ang mismong babae. Mahal niya eh. Kesa naman mapunta sa iba yung lalaking mahal niya, mas masakit yun. Mauunahan siya. Ganon? Oo. Teka, ano ba naging ending nung binabasa mo? Hindi ko pa po tapos basahin. Medyo gitna pa lang.
Asus, Ginoo Santissima Trinidad. Eh, hindi ka pa pala naman tapos hindi mo pa alam yung ending. Emote ka na ng emote dyan. O, sige na, matulog ka na doon. Tatapusin ko po muna yung kwento, Dad. O, tapos pag natulog ka, don't forget to pray. Nobody's perfect. Okay, Dad. See you at the lobby. Mama XO. Sleep tight. Sweet dreams, Dad. Basta pal. Kapag kailangan mo ko, alam mo kung saan ako kukontakin, ha? Sige, thank you, Ted. Sige. Isipin kita bago ako matulog. Pagising ko, sa Thursday, Friday. Sige na. Isipin mo na lang ako araw-araw. Bye-bye, good night, tulog ka na. Bye. Ikaw naman kasi. Hindi mo pa sagutin uli yun. Kuya naman eh. Tsaka na lang siguro pagka nakalimutan na yung nangyari sa St. Clair. Talaga. Gandang gabi po. Dito po ba nakatira si Mr. Robert Gomez? Ako si Robert. Kapatid niyo po ba si Mr. Ben Gomez? Kapatid ko nga siya. May problema ba? Meron po kasi siyang bagong kasong pinasasamputan ngayon, kaya hinahanap po namin siya. May alam po ba kayo kung saan namin siya matatagpuan? Gusto kong makatulong sa inyo pero pasensya na. Wala kaming balita tungkol kay Ben. Matagal na rin siyang hindi bumabalik dito eh, kaya wala kaming alam. Sige, kung gano'n tawagan niyo na lang kami kung may balita kayo tungkol sa kanya. Tutuloy na po kami. Kuya, ano na naman kayang kaso ni Kuya Ben? Tsaka bakit ba siya lumayo dati? Hindi ko alam. Gabi na. At wala pa si Cindy. Kasama niya kasi si Basta eh. Sige, matulog ka na. Ako na lang maghihintay sa kanya. Uncle Ben? Ha? Nasa malayong lugar kasi ako nung nabalitaan ko may nangyari kay Olive eh. Sana nga po no? Hindi lang sana nangyari sa nanay ni Lucas yun. Sana palagi siya masaya. Hindi pa niya napapabayaan yung pag-aaral niya. Sana mahanap na si Lucas. Mabuti pa siguro bukas yun na ituloy yung paghahanap sa kanya. Halika na, iyahatid kita sa inyo pero hindi na ako tutuloy ha. Nagmamadali ako eh. Sigurado kayo? Oo, saka na lang, halika na. Delikado dyan. Welcome po, Sir Jaime! Kaya po pala yun, ang daddy ni Lucas ay ang pogi-pogi. Kaya pala ganun si Lucas, may pinagmanahan. Asan po pala ang mami niya? Pwedeng pumunta ka na sa kitchen? Sige po. Chubaneers. Rafi! Jaime. Kamusta? Ito, okay lang. Eh, wala sinabing nadalaw ka. Sana sinundo kita sa airport. Wala naman akong dalang gamit eh. Si Lucas nga pala nasa. Wala si Lucas. Wala. Bakit po? Hindi pa ba umuwi? Galing eskwela? Gumimik ba? Naglayas ang anak mo. Naglayas? Bakit? Ano nangyari? Anong problema? Ayaw ka niyang makita. Ayaw niyang abutan mo siya dito. Gago talaga yung batang yan, ano? Wala lang binigay sa akin kundi puros problema. Pag makita ka siya, humanda siya sa akin. Baste! Oh, Sarah. Ang ginagawa mo dito? Hinahanap ko kasi kayo ni Cindy eh. Alam mo, magkasama kami kanina? Oo, kasi diba sabi mo sa school, gusto mo siyang samahan na mahanap si Lucas. Gusto ko sana kayong tulungan eh. Sarah, hindi na natuloy eh. Nakita kasi sila nung uncle ni Cindy. Baka bukas na lang daw. Pauwi na ako eh. Umuwi ka na rin. Sige. Uy, hindi ka pa umuwi. Para dyan ka pa. Mahal mo pa ba si Cindy? Ha? Bakit mo nang bigla na tanong? Wala lang.
Gusto ko lang malaman. Alam mo sagot dyan? Umuwi na tayo. Pero, di ba iniiwasan mo na siya? Tsaka, magiging magkaibigan na lang kayo. Di ba hindi mo na siya babalikan? As in, forever. Ewan ko. Mahaba pa na may panahon eh. Saka pwede pa magbago. Yung iba nga dyan, tagal na naghiwalay. Pero bandang uli, sila pa rin nagkatuluyan. Ibig sabihin, babalikan mo pa rin si Cindy. Di ko alam. Bakit ka pa tanong ng tanong? Kasi, in love din ako eh. Kanina naman. Doon ba siya crush mo? Yung pangit at bading? Hindi, no? Ba't ayaw mo sabihin sa akin? Kinakaya mo, no? Sabing hindi nga eh, tsaka cute yun, no? Aminin mo na, kinakaya mo siya. Hindi nga sabi. Paano kung sabihin ko sa ikaw yon? Ako? Ano sabi mo? Ikaw yung lalaking yun. Kasi, in love ako sa'yo basta eh. Love kita basta eh. Di ba, okay lang naman yun, di ba? Hindi naman yung masama. Sarah, flattered ako eh. Talaga? So, ibig sabihin nun, Kaso, okay lang. Sarah, kaibigan ang tingin ko sa'yo. Pero, okay ka naman eh. Mahirap ba sabihin na I love you too? Sarah, hindi mo dapat napaasahin eh. Hindi man ayos yun, di ba? Kaibigan kita. Gusto ko lang makahanap ka ng lalaki magmamahal sa'yo. Tulad ng pagmamahal mo na sa kanya. Pero ngayon, Sarah, hindi ako yun. Oo, naiintindihan ko naman eh. Alam ko naman hindi pa rin yung gusto mo, di ba? Kaya siguro, kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Sarah, ayaw kita mapahiya, pero... Oo na, huwag ka na mag-explain. Alam ko na. Siguro gano'n lang talaga. Normal naman yun, di ba? Minsan, okay ka. Ayos na ayos ka. Honor student ako. Pero minsan, siguro talagang bad trip lang. Parang ngayon. Sige, medyo kasi late na pala eh. Sarah. For so long there was no hope to believe in. Now my fear of falling is nowhere in me calling, telling me to run when I stood. Ang importante nandito na kayo para i-guide siya. Hindi ba close siya kay Cindy? Pati nga po yung papa niya, umuwi pa ng Pilipinas para na mahanap siya. Ha? Teka, sino si Cindy? Si Jaime Infante? Nandito na? Anak siya ni Robert Gomez. Rafi, dapat hindi mo hiniyaang malapit si Lucas sa babaeng to. Bakit po? May problema po ba? Hindi makakabuti sa'yo kung makikipag-usap ka kay Jaime Infante. Noon pa man talagang nagre-rebelde na yan. Bakit kaya nagre-rebelde ang isang bata? Siguro meron silang mensaheng gustong iparinig sa kanilang mga magulang. What do you think? Matagal na kayo magkaibigan ni Lucas, di ba? Opo, nakilala ko na nga po yung mami niya eh. Simula ngayong araw na to, ayoko na makita pagmumukha mo dito. Teka lang, bakit po? Dahil hindi ka makakabuti para sa anak ko. Kaya mabuti pa, walis ka na.